ay tayo pong lahat ay magsiupo na at maghandaan na. Ano po? So reminder mga kapatid, baka mamaya during our service merong mga biglang mag-a-alarm na mga phones natin na normally nakaset na mga 6 a.m., 6:30 a.m. So atin na pong unahan, ano po, pagpapatayin na po natin ang atin pong mga mga katabi. Okay, so good morning mga kapatid. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano, we praise the Lord sa oras pong ito na ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Isang magandang umaga ang ipinagkalob niya po sa atin. Ano po, as we look back sa isang magandang umaga na sumalubong po sa mga kababaihan at mga disipulo ng Panginoon nung araw na papunta sila sa burol ng Diyos. At doon, nakita nila na nakabukas ang libingan ng Panginoon at wala ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay muling nagbangon. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat ay magsitayo. Ano po? Magsibangon tayo mga kapatid at atin pong batiin. Yan. Atin pong kamayan. Atin pong kamustahin. I-welcome ang bawat isa sa ating pong mga minamahal na kapatid. And as we do that, let us sing God's Wonderful People. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masayang pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ay inang pagmasdan ang kanyang gawain. Pag ang Diyos ang pinupuin natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Aming sa Diyos ay umiibig. Aming sa Diyos ay umiibig. Tunay mga kapatid na dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayong lahat ay narito. Ay mga kapatid, marapat lamang po na tayo'y sumamba sa Kanya sa Espiritu, sa katotohanan, sa pag-ibig, at sa Kanyang kabanalan. Kaya mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili. Tayo po, individually, ay lumapit at dumulog sa Panginoon bilang paghahanda sa pagsamba po natin sa Kanya. As I serve you, as I worship you this morning, dear God, I pray, O Lord, pulin mo po siya. Bigyan ko kayo ng katarungan. Huwag po siya patuloy. Salamat. Mga kapatid, alayan po natin ang ating Panginoon na siyang umibig at nagligtas sa atin ng makalangit na awitin na nagdudulot sa Kanya ng pagsamba. Tayo po yung umawit. Ang Diyos na pusang nadao pagka
nabuhay si Kristo, napawi na ang takot ko, dahil hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Umay sangko na pag-usina, pusong inay, nagagalaw, ngunit lalo kaligayahan kung ang batang iyo'y kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko, dahil hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Sa mundo ako'y lumisan, hirap sa'kin, magwawakas, tutuloy langit na bayan, sasabihin si Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko, dahil hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay.
ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya ay dapat igalang. Ang Diyos ng sanlibutan ay parang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya at kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat ng daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap ng nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na, kahit na ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha na nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati ang punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan at kanyang paghariin ang sakdal na katarungan. Purihin po ang Panginoon, tayo ho ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan, aming Panginoon na maluwalhating nagahari sa kalangitan. Panginoon, kami po ay nagpapatira pa sa iyong paanan. Patuloy na sinasamba, itinataas ang iyong dakilang pangalan at patuloy na dumudulog at sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, sa oras pong ito, wala ho kaming nais gawin kundi ang kilalanin at itaas ang iyo pong kadakilaan, Panginoon. At patuloy na ipahayag at maging testamento ang aming buhay, tinig at mga gawa sa iyo pong kadakilaan. Panginoon, kasabay po nito, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanang amin pong nagawa sa iyong harapan. Panginoon, kami po ay nakagawa ng mga kasalanan na sadyang kahindik-hindik at kasuklam-suklam sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang nakakasiyasat ng aming pong buhay. At kami po, Panginoon, ay humihingi ng tawad sa mga bagay na ito. At patuloy na umaasa sa iyong salita na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, ay tapat ka, O Diyos, na patawarin kami sa mga kasalanan ito. Alang-alang sa mayamang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo mula sa aming Panginoong Hesus. At pagkalipas ng 3 araw ay muli siyang nagbangon. Panginoon, pakatanggapin niyo po nawa, O Diyos, ang aming pong pagsamba, ang aming alay na buhay sa iyo, Panginoon. Alay po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong mga awitan, ang aming pong patotoo, O Diyos, na hindi akda upang magtaas ng tao, kung hindi magbigay kapurihan sa iyo, Panginoon. Ito po ay pakatanggapin mo bilang aming pagsamba. Ikaw po manguna sa kalagitnaan ng aming pong panambahan. At wala po kaming maitaas na ngalan kung hindi ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Diyos na nasa langit. Salamat po, Panginoon. Ito'y dalangin po namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus.
po sa Panginoon. Mga kapatid, maaari na po tayo muling makaupo. Muli isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, of course, patuloy po ang ating pagpupuri sa Panginoon. Kaya bibigay po natin ang pagkakataon sa ating pong pastor para pangunahan tayo sa mga himnaryong awitin na iaalay natin sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. So, tunay na pinagpala ang umagang ito. At this is the time na talagang tayo po ay lubos ang katuwaan. Sapagkat sa araw na ito ay atin pong inaalala ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. So, that is the one of the pillars, ng ating pong pananampalataya. At kung isa man sa mga pillars na ito ay hindi natin tinitindigan ay mawawala ang ating kaligtasan. So, walang kaligtasan kung hindi ho natin panghawakan po ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya, salamat at tayo po ay aawit ng ating mga awitin para po sa Panginoon. So, pag-alala po natin sa kanyang muling pagkabuhay. So, awitin natin as our first hymnal song, si Kristo'y Nagbangon. So, siya'y bumangon sa ikatlong araw upang ipabatid sa atin, na siya ang Diyos na may akda ng buhay at magkapangyarihang kumuha muli ng kanyang buhay. So tayo po'y umawit para po sa Panginoon. Sa pagkakalibing, handa? Awit! Sa pagkakalibing ng mananako, araw ay dumating, aking Jesus. Nagbangon sa libingan, sa kaaway ay nagtagumpay. Nagbalik-was sa yugib ng karimlan, upang pagharian ang mga banal. Nagbangon si Jesus, purihin walang tapos. Binantayan nila ang manunubos, ngunit nagbangon ka, aking Jesus. Nagbangon sa libingan, sa kaaway ay nagtagumpay. Nagbalik-was sa yugib ng karimlan, upang pagharian ang mga banal. Nagbangon si Jesus, purihin walang tapos. Libing ay nabigo sa mananako, di ka nasiphayo, aking Jesus. Nagbangon sa libingan, sa kaaway ay nagtagumpay. Nagbalik-was sa yugib ng karimlan, upang pagharian ang mga banal. Nagbangon si Jesus, purihin walang tapos. Amen. So dahil bumangon ang ating Panginoon at siya'y hindi na muling humimlay, kaya ang pagpupuri natin ay wala ring paghimlay. Amen? Amen. Amen. At wala rin sanang paghimlay tayong nararamdaman sa ating lupang katawan sapagkat madaling araw pa. Okay, so tayo po iaawit muli para po sa ikalawang himnaryong awitin, at awitin naman po natin ang kahangahangang biyaya or grace greater than our sin. So, the fact na ang Panginoon ay muling nabuhay, so hindi lang ang ating na-appreciate is yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na atin pong inalala noong 7 last words. So ngayon, atin naman pong inaalala ang kanyang pagkabuhay muli at tunay na sa pag-alala po natin sa kanyang muling pagkabuhay, ito'y kahanga-hanga
at wala tayong salita na may lalarawan sa ginawang ito ng Panginoon. Kaya muli, sa ating pag-awit sa Diyos, mamangha tayo sa biyaya ng Panginoon. O biyayang kahanga-hanga. Handa? Awi. O biyayang kahanga-hanga, higit sa salakot dalita, sa Kalbaryo'y tumulog kusa, ang dugo ni Kristong sagana. O kailawa, nitong biyayang pagliligtas. O kailawa, nang kay Kristong pagpapatawad. Salat lungkot ko'y parang along, nagbabantang ako'y ibaon sa biyaya ng Panginoon. Kaluluwa ko'y nakapanganlong. O kailawa, nitong biyayang pagliligtas. O kailawa, nang kay Kristong pagpapatawad. Kahihiyan ko'y di maligid, pagkat ubod ng dumit-dungis, ngunit sa biyayang tumigis, maruming puso ko'y luminis. O kailawa, nitong biyayang pagliligtas. O kailawa, nang kay Kristong pagpapatawad. Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin. Tunay ang ating pong tunay na dakila ang ating pong Panginoon. At sa oras pong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong pastoral prayer. Okay? Bibigay po muli natin ang pagkakataon sa ating pong pastor para sa pananalangin. Thank you po. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating panalangin para po sa ating Panginoon. So samahan niyo po ako sa pagbasa ng kanyang salita. So hindi po ito yung mensahe po natin mamaya, ano po. But this is about the resurrection ng Panginoon. Matthew chapter 28. Mateo kabanata 28. Sa aklat ng Mateo, kabanata 28, mula sa talata 1 hanggang 10. So kung nakita na po natin, tayo po sandaling magsitayo para po sa pagbasa. Aklat ng Mateo, kabanata 28, talata 1 hanggang 10. Makaraan ng araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw
na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo." At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Purihin po ang Panginoon. So tayo po'y manalangin. Aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng aming pong nabasa. Salamat po sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus, na kung saan ay ito po ang kagalakan ng isang Kristiyano, na kami po ay naglilingkod sa hindi patay na Diyos kundi sa buhay na Diyos at buhay magpakailanman, na hindi kailanman nalupig ng kamatayan at maging ng kasalanan. O Diyos, patuloy po kaming may pagkamangha na lumalapit sa inyo pong banal na presensya. At kinikilala namin ang kapangyarihan ng aming tagapagligtas upang ganapin ang iyo pong plano, ang iyo pong kalooban na maligtas ang buong mundo sa kasalanan, Panginoon. At narito po kami, bunga ng iyo pong plano, kalooban po ninyo, Ama, na kami po ay patuloy na magtipon, kunitain, at patuloy naming tindigan ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Nang sa gayon po, sa amin pong pag-ahayo at paglilingkod ay manatili po sa amin ang katiyakan at ang kumpiyansa, ang steadfast na damdamin, Panginoon, para po sa amin pong ipinapangaral na katotohanan, O Diyos. And also, salamat, Panginoon, sa iyo pong biyayang ito na muli magkasama po kami ng mga kapatiran upang minsan pa isambahin ka namin. Ayon po sa iyo pong katangian, ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. At narito po kami upang muli pong idulog sa iyo ang lahat ng aming pong mga kahilingan, O Diyos. At bago pa namin ito ipaabot sa iyo, ay inyo na po itong nalalaman, Panginoon. At meron na po kayong nakalaang sagot sa lahat po ng ito. At ito rin po ang aming hangad, Panginoon, sa amin pong paglapit sa iyo. Ikaw po ang mapatuloy na mabigyan ng karangalan sa iyo pong magiging sagot sa lahat ng aming pong mga dalangin. At patuloy, Ama, sa iyo pong kalooban, ang iyo pong pagpapala sa lahat ng aming pong mga Bible studies. Patuloy niyo po silang pagkalooban ng puso na sumusunod, nakikinig, at nagsasabuhay ng katotohanan mula sa iyo, Panginoon. At ang inyong pong mga tagapagsalita na ginagamit para ihayag ang inyong pong salita, ay gamitin niyo po lamang na tagapagsalita, Panginoon, tagapaghatid ng inyong pong salita o ng mensahe na kinakailangan marinig po ng bawat isa o ng bawat tao. And also, O Diyos, dalangin din po namin ang aming pong mga grupo, sa amin pong church, Panginoon, sa mga fellowships po namin, kananayan, even po sa mga kabataan at sa mga amanatahan ng Panginoon. Ikaw pong manguna, Panginoon, sa amin pong mga pagtitipon na ito po ay magbigay daan upang matupad po namin ang amin pong tungkulin sa inyo pong kawan, na maipakita namin ang pag-iibigan, O Diyos, at ang patuloy na pagsunod sa iyo pong mga salita. At dalangin din po namin, Panginoon, ang pagpapala ninyo sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, kagalingan po para sa kanila, O Diyos, at kalakasan na patuloy namin iaalay lamang sa iyo. At hiling din po namin, O Diyos, ang iyo pong kalooban sa lahat ng aming pong mga ministries, sa pagtuturo po ng mga bata, sa music, Panginoon, sa finance, kasapatan, pagpapala, sa pananalapi ng iglesia, at ang aming pong patuloy na paggampan sa bahagi po ng pagdibigay, Panginoon, ang katapatan, at ang maging thankful po kami sa lahat ng inyo pong pinagkakaloob sa amin, O Diyos.
na kung saan sa amin pong pagbibigay at pagbabalik sa iyo ay hindi namin kayang pantayan ang inyo pong ipinagkaloob sa amin na buhay para po sa aming kaligtasan. And also, dalangin din po namin ang iyong pong pagpapala sa mga churches, pastors, and ministries na patuloy po na ang hangad ay mabigyan ka ng karangalan at matupad ang misyon sa mundong ito, Panginoon, the Great Commission. Pagpalain niyo po ang amin din pong mga susunod na gagawin sa iglesyang ito. Ang mga programa na amin pong gagawin, O Diyos, ay mangyari po lamang sa iyo pong kalooban at para sa iyo pong ikakarangal lamang, Panginoon, at sa ikabubuti po ng bawat isa. And kayo din pong patuloy na manguna rin sa amin pong bansa, sa kalagayan po ng aming bansa, sa amin pong nalalapit na halalan. O po, Diyos, ang patuloy na pagmula ng karunungan ng bawat isa po sa amin na mga gagampan po ng aming karapatan, Panginoon, sa araw po ng halalan. And muli po, ang lahat ng ito ay binabalik lamang po namin sa iyo ng may kapasalamatan at patuloy na pagbibigay pugay sa iyo pong kapangyarihan at sa iyo pong matuwid na panuntunan, Panginoon, sa amin. Salamat po muli sa katotohanan ng muling pagkabuhay na tunay na ito'y kagalakan at pag-asa para sa aming lahat. Salamat po muli, purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At ngayon po ay dadako tayo sa ating natatanging bilang para po sa Panginoon. At ibigay po natin ang pagkakataon sa ating choir, sa kanila pong inihandang natatanging bilang para po sa ating Panginoon. Was the day when Jesus Christ hung upon the cross. God turned his back on his only Son, Satan's sin victorious. But on the third day the tomb was filled with glorious heavenly light. Jesus rose up out of the grave that gave way to life. He is risen, he's alive, he lives forevermore. He is risen, he's alive, he's in the grave no more. Death could not keep him from rising up again. Satan lost the fight, and the darkness turned to light. He is risen. All other gods people choose to serve can hear our prayer that's prayed. They've never been real or they've all passed on the light side and in the grave.
not keep him from rising up again. Satan lost the fight, and the darkness turned to light. He is risen. Hallelujah. Jesus Christ is alive. Hallelujah. Forever he reigns on high. He is risen. He's alive. He lives forevermore. He is risen. He's alive. He's in the grave no more. Death could not keep him from rising up again. Satan lost the fight, and the darkness turned to light. He is risen. Hallelujah. Hallelujah. He is risen. Hallelujah. Hallelujah. He is risen. Sa Diyos lang po ako pa rin. Amen. Sino nagtuloy-tuloy? Okay, salamat sa ating choir, ano. So, kahit madaling araw, okay, ano. Hindi sila naapektuhan. Ano, di ba, pagka umawit tayo na umaga, medyo hirap tayo. Pero sila, ay parang nakapag-practice pa. So, salamat sa Diyos sa kanila pong pagpapagamit sa Panginoon, sa kanilang mga talento. Tunay po na ang design po ng Panginoon sa ating mga talento ay paggamit natin, ano, para po sa Kanya at hindi sa applause ng tao. Ano, but for the glory of God. Okay, salamat. At ngayon po mga kapatid ay dadako na tayo sa mensahe, Word of God. At samahan niyo po ako sa aklat ng Juan, John chapter 11. So, tingnan po natin ang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ng Juan, Kabanata 11, talata 25 hanggang 27. Or John chapter 11, verses 25 to 27. Okay, so tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Sa aklat po ng Juan, Kabanata 11, talata 25 hanggang 27, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Sumagot siya, "Opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa umagang ito, sa oras na ito na muli niyo pong ipinagkaloob po sa amin, upang minsan pa igunitain namin ang mga nakapaloob na katotohanan sa inyo pong ginawa sa ikatlong araw makatapos po ang inyo pong pag-aalay ng buhay, ang muling pagkabuhay, sapagkat ikaw ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang buhay na pinagmumulan ng buhay ng bawat isa. Ikaw din po ang buhay ng hinaharap na siyang patutunguhan po ng bawat mananampalataya. Kaya sa oras na ito, at nubayan niyo po kami, Panginoon, sa pakikinig ng inyong pong mensahe sa tulong po ng Banal na Espiritu. At ang aming pong mga puso ay patuloy po na maging masunurin, O Diyos, sa inyong pong ihahatid na salita. At ang inyong pong tagapagsalita na gagamitin ay gamitin niyo po lamang na instrumento ng inyong pong paghahatid ng mensahe.
sa lahat ng akin pong mga pagkakasala ay patuloy po humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. At ikaw po lamang ang may taas sa mahahayag pong mensahe ngayong umagang ito. Salamat po sa iyo pong kapurihan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. So makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. At bagamat ang pangyayari po na ito ay hindi about doon sa event, na siyang ginugunita po natin, that is the resurrection of our Lord Jesus, o the bodily resurrection, dahil ang Panginoong Hesus naman ay hindi po namatay sa pagka-Diyos, kundi sa kanyang pagkatao. So, at siya'y nabuhay, into a glorified body. So, yung katawan kung saan ay magiging katawan din ng mga Kristiyano. Kaya, hindi po maaari na kung hindi po nangyari ang resurrection ng Panginoon, ay wala pong resurrection para sa atin. So, yan po yung paniniwala ng iba na wala daw pong muling pagkabuhay na magaganap sa hinaharap para sa mga mananampalataya. So, taliwas ito dun sa ating binasa sa aklat po ng Juan, na ito naman po ay pangyayari sa Bethany, na kung saan po ay pinuntahan po ng Panginoon si Lazaro na nakalibing na sapagkat 4 na araw na siyang patay. At alam po natin that dito ho sa account na ito, ang purpose po ng Panginoon is not to simply muling buhayin si Lazaro or bisitahin ang mga malalapit na kaibigan niya na sina Maria at si Martha at maging si Lazaro, but to reveal, ipahayag kung sino siya bilang sinugo ng Ama at upang ipabatid sa mundo na siya ang anak ng Diyos. So siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya yun po yung very purpose ng kanyang pagpunta sa Bethany. Doon po sa John chapter 11. So makikita po natin yan. And sabi po ni Martha, so kasi ang context dito is about Martha and the Lord Jesus. So sila po ay merong conversation, pumunta ang Panginoon, pero hindi siya agad pumunta. Nung nabalitaan niya na namatay si Lazaro, hindi siya agad pumunta on the day of Lazarus' death. But pinalipas pa niya ang 4 na araw bago siya pumunta at sinalubong po siya ni Martha. So makikita po natin yan sa verse 17. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro at may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bethania, at maraming Hudyo ang dumalaw kina Martha at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. At nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria naman ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Sabi ng Panginoon, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sagot naman ni Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Ngunit, sinagot ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So, mapansin natin na iba yung nasa isip ni Martha sa sinasabi ng Panginoon. Yan. Kasi ang paniniwala ni Martha is the resurrection na naghihintay sa isang iligtas o sa isang mananampalataya. Pero, ang sinasabi dito ng Panginoon na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, hindi lamang ang muling pagkabuhay sa hinaharap ang kayang ibigay ng Panginoon, kundi maging ang buhay na wala kay Lazaro. At ito yung kanyang pisikal na buhay. Okay? So, yan yung isa sa mga deceptions na makikita ho natin na nangyayari ngayon sa atin, na napapanood natin, na napi-feature po sa mga palabas na bumuhay ng patay. Yan. So, halimbawa ay for an hour, after. So, namatay siya 1 oras.
Tapos nabuhay muli. Ano? O di kaya doktor na, nakabuhay ng patay. O isang manggagamot na nakabuhay ng patay. Ano po? So, yan yung mga common na pandaraya po na makikita ho natin o mapapakinggan ho natin sa ating mundo na hindi ho mapapantayan yun pong ginawa ng Panginoon libong taon na nakakalipas because it has been 4 days. Ano po? 4 na araw na ang lumipas. And we know that ang katawan po ng tao is nandoon na sa state of decomposition. Kapag lumipas na po ang 3 araw, 4 na araw bago pa pumunta ang Panginoon sa yungib kung saan nakalagak ang katawan po ni Lazaro. So talagang it's beyond, human na masasabi po natin na hindi talaga ito gawa ng tao. Hindi talaga ito gawa ng isang tao lamang, kundi ng Diyos sapagkat siya ang buhay at siya ang muling pagkabuhay. Kaya hindi na isang palaisipan sa atin o isang alamat para sa atin ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat hindi ito katakataka para sa atin dahil siya ay Diyos. Ito ang maliwanag na ebidensya na siya ay Diyos. Amen? So hindi po ito isang kwento lamang para sabihin, may pambihirang kapangyarihan pala si Jesus. Hindi lang siya isang magaling na guro. Siya rin ay isang magaling na tao na kaya niyang magpagaling, kaya niyang magpalayas ng mga masasamang espiritu, and sa pagkakataong ito, kaya din niyang bumuhay ng patay. Pero dyan ho makikita natin yung talagang boundary, or yung distinction talaga na si Jesus ho ay hindi tao lamang. Siya ay nagkatawang tao sapagkat siya ay Diyos na walang hanggan. At para sa misyon ng pagliligtas, kaya po siya nagkatawang tao. Kaya ang ating pong theme ngayong umaga is si Kristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. So we know that the resurrection talks about the deity of Christ, ang kanyang pagka-Diyos, at makikita din po natin sa account po na ito na bagamat hindi po ito about doon sa mismong event ng kanyang muling pagkabuhay, kundi sa kanyang pagkakakilanlan, o sa kanyang person bilang Diyos. Kaya siya ang tinatawag na muling pagkabuhay at ang buhay. And sabi po dito, yung pong kanyang statement is isa din po ito sa I am statements. So kung matatandaan po natin, siniris po natin to years ago, the I am statements of the Lord Jesus. So sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ako ang ilaw ng sanlibutan, ako ang pinto, ako ang mabuting pastol, ako ang, ito yung panlima, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at ako, yan, ang tunay na puno ng ubas. So yun po yung 7 I am statements na matatagpuan po natin sa Aklat ng Juan. Kaya sabi po dyan is, ito'y isa sa 7 wika na kung saan ay I am ng Panginoon sa aklat po na ito. At mula sa kapahayagan ng pag-ibig ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang 7 huling wika, atin namang matutunghayan ang katotohanan na maghahatid sa atin ng kapanatagan at pag-asa sa ating spiritual na buhay tungkol sa muling pagkabuhay. Ang doktrina ng muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang naghahatid ng aral tungkol sa kanyang kapangyarihan bilang Diyos. And I hope na ito ho ay ating tinitindigan. We believe and we stand firm in the truth that Christ has been raised from the dead because He is God. And ang pagka-Diyos din ni Kristo ay may dalang pag-asa naman sa ating mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang sinabing ito kay Martha. Ano sabi niya? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. So, ang ating pong objective dito mga kapatid, dalawa po ang pakay natin. First, upang sa pag-alala natin sa muling pagkabuhay ni Jesus, manariwa ang ating personal na pag-asa sa walang hanggan. So, we are vulnerable
to feel na parang malayo pa ang umaga. Parang kanta, no? So, malayo pa ang kaginhawaan at tayo ay nasa kalagitnaan pa lamang ng pagsubok sa ating pananampalataya. Mahaba pa ang tatakbuhin natin. Yan. So, yun yung paningin natin. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. Di ba? Kaya hindi naman natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. But sabi nga, we eagerly wait. Sabi po ng aklat ng Tito, for the glorious appearing of the Lord Jesus. Di ba? The Savior, our Savior, Jesus Christ. So, talagang may pananabik tayong naghihintay sa Kanya. At upang mapanatag tayo sa pangkasalukuyang buhay pananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. That once again, mamangha tayo sa kapangyarihan ni Kristo. Hindi lang ang pagkamangha natin sa kapangyarihan ni Kristo is kung ano yung ginawa niya sa atin, kung paano niya tayo iniligtas, kung paano niya tayo hinango mula sa gapos ng kasalanan, kung paano niya tayo nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, at kung paano niya patuloy tayong pinapaging banal o pinapapaging banal sa kasalukuyan, kundi maging sa buhay po ng mga nauna sa atin, sa buhay ni Lazaro at sa buhay ng iba pang mga individual na makikita po natin sa Biblia. So ito po ang ating dalawang pakay. So muli, ang sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at may dalawang katotohanan po tayong makikita sa ating binasa. So mula po sa verse 25 hanggang verse 26, ang sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So, this is a personal statement from the Lord Jesus. Kaya sa unang punto makikita po natin the identity o ang pagkakakilanlan ng muling pagkabuhay at buhay. Hindi lamang isang sinasabi ho dito is there is resurrection and there is life. But there is a person who is the resurrection and the life. Hindi lang sinabi ng Bible na may muling pagkabuhay at buhay, kundi merong persona na siyang muling pagkabuhay at buhay. Kaya maliwanag yung sabi ng Panginoon, ako. Hindi lang sinabi ng Panginoon, may muling pagkabuhay. Na parang tinutukoy niya is the event o yung pangyayari, kundi siya. Okay? Siya bilang muling pagkabuhay at buhay. So, we have the identity o ang pagkakakilanlan ng muling pagkabuhay at buhay. And in verse 26, yung pangalawang bahagi po, hanggang verse 27, is the interrogation o ang pagtatanong ng Panginoon kay Martha kung siya ba ay sumasang-ayon sa kanyang sinabi. So, dalawa lang po ang ating punto dito, mga kapatid. Pero, sa statement po ng Panginoon, ay talagang kulang pa ho ang isang araw. Pero, limitado po ang ating panahon. But ngayon, tingnan po natin ang unang punto. Sabi dito, ang pagkakakilanlan ng muling pagkabuhay at buhay. So, muli, ano sabi ng Panginoon? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So, mayroon po tayong tatlong subpoint dyan. Number 1, si Jesus ang muling pagkabuhay maging sa physical na bahagi. Even in the physical. Siya ho ang muling pagkabuhay. Kasi ang tinutukoy niya rito is na mabubuhay muli si Lazaro sa kanyang katawang physical. At walang sino mang pwedeng mag-perform o may kakayanang mag-perform nito kundi siya lamang. Okay? Ang Panginoon lamang sapagkat siya ay Diyos. So siya ang muling pagkabuhay maging sa pisikal na bahagi bilang pagpapatunay na siya ang anak ng Diyos na bumaba mula sa langit, gumawa siya ng isang himala na hindi magagawa ng kahit sinong nilalang. Ito yung nagsisilbing marka
na ang tanging makakagawa lamang ay ang lumalang at hindi ang isang nilalang lamang. Ang bumuhay ng isang bangkay. Walang kapangyarihang bumuhay ng patay ang isang nilalang lamang, kundi ang lumalang ng lahat. So ito yung makikita natin kaya sinabi niya na ako ang muling pagkabuhay. Gustong ipabatid ng Panginoon na siya rin ang may lalang ng lahat. Diba sa Colossus, sasabi po doon, He is before all things, and in Him all things hold together or consist. So, hindi ho magiging ang isang nilikha o nilalang kung di sa pamamagitan niya. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito isang simpleng abilidad lamang o talento. Hindi ito PGT. Hindi ito yung mga talento na nakikita natin sa TV. Hindi ito isang mga extraordinaryong abilidad na nakikita natin sa palabas. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang muling bumuhay ng isang patay. So tingnan po natin sa verse 38. Ito po yung passage. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. At ang pinaglibingan kay Lazarus ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. At ang sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang bato. Ngunit si Martha na kapatid ng namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Kasi after 3 days talaga, decomposed na. Ano po? Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinidinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So, consistent po doon sa plano ng Diyos. Na siya'y suguin para sa mundo. Pagkasabi nito, ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas ka! At lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot din tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. So parang yung sa mami, sa Egyptian custom. Yan, so para ma-preserve yung katawan. So binabalot nila talaga yan. Para hindi makapasok yung hangin. Yan, or mag-oxidize. So para mas mahaba yung preservation ng katawan. So balot na balot yun. At talagang maikpit yung pagkakabalot. So ganun din po yung ginawa po kay Lazaro. Kaya hindi ho yung basta lang siya lumabas. Siguro in-imagine natin, basta lang lumabas si Lazaro na parang kang galing sa kama. O parang bumangot ka sa higaan, lumabas ka ng kwarto. Hindi ganun. Po? So possibly si Lazaro talagang para siyang tawag doon? Hindi naman zombie, malapit-lapit sa zombie. Yan. So hindi siya yung normal na galaw. Po? Kasi nga talagang balot na balot siya. Yung normal na yung pamamaraan po ng paglilibing ang ginawa sa kanya. So yun yung nangyari po nung time na yun. At talagang nung nakita ho ng mga tao, ay labis ang kanilang pagkamangha at pagkagulat. Kaya nga, ito yung naging daan para siya ay kilalanin bilang Diyos. Po? In the meantime, nung siya ho ay pumasok in the triumphal entry. Po? So, nung siya pumasok sa Jerusalem. So, sabi po dito, si Jesus ang muling pagkabuhay sa pisikal. So, ito po ang isang patunay na siya ho ang sinugo ng Ama. Consistent din po sa sinabi ng aklat ng Juan that the purpose of this writing is para ipabatid sa atin na si Jesus ang anak ng Diyos. He is the Son of God. Okay? And then number 2, si Jesus
ang muling pagkabuhay ng mga sumasampalataya sa walang hanggan. So, hindi lamang ang muling pagkabuhay ay ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ginawa kay Lazaro, kundi sa gagawin din niya para sa bawat mananampalataya. Kaya sabi dito, siya ang muling pagkabuhay ng mga sumasampalataya sa walang hanggan. At ito yung nasa isip ni Martha nung sinabi ng Panginoon, mabubuhay muli ang iyong kapatid. Ito yung nasa isip ni Martha. Ano po? Ito yung hope na meron po ang bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid? Ang muling pagkabuhay ng mga sumasampalataya. Kaya sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, so pansinin natin yung text, ano po? Kahit mamatay, so may kamatayan pa rin. At ang tinutukoy dito is physical. Kahit mamatay ay muling mabubuhay. Pero, hindi na ito katulad nung nangyari kay Lazaro, na siya'y muling binuhay physically. Ang sinasabi naman ng Panginoon ditong muling mabubuhay is yung ating glorification. O yung katawan natin ay papalitan na ng isang hindi nabubulok na katawan o katawang panlangit. Ano po? So yun po yung sinabi ng Panginoon dito. At sa mga ligtas, kahit may kamatayang pisikal pa rin tayong pagdadaanan, sapagkat tayo ay alabok at lupa, may naghihintay pa rin buhay kapalit ng ating kasalukuyang katawan. So kapalit ng ating katawang lupa, ang ipapalit sa atin ay katawang panlangit. Okay? Kaya wag na tayong mag-alala sa kung ano pa ang pupwedeng mangyari sa ating katawang lupa. Ano po? Although hindi naman natin maiwasan yan, na mangamba na baka sa darating na panahon, baka tamaan ako ng sakit. Di ba? O di kaya ay bigla na lang akong mawala ng lakas, mawala ng ulirat. Hindi natin alam eh. So yun yung mga pangamba natin sa ating katawang lupa. Pero sa hinaharap, ano po sabi ng Panginoon? Ako ang muling pagkabuhay. At dahil ito ang sinabi ng Panginoon, alam natin ang salita ng Panginoon ay katotohanan at katotohanan lamang. Ito'y siguradong mangyayari. Unang Tesalonica, Kabanata 4. Tingnan po natin. 1 Thessalonians chapter 4, 13 and 14. Ano po? So, Tagalog po itong aking hawak na Biblia. Unang Thessalonica, Kabanata 4, talata 13 hanggang 14. Okay, sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling binuhay o nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ho ang sabi ng Panginoon. Ano po? Ito ang sabi ng Bible. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya pillar ng ating pananampalataya. Sabi dito, tayo naniniwala din na bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Kaya there will be a glad reunion in the future. Kaya kung may mawala po sa atin na nakasama natin sa pananampalataya, hindi po ito isang paalam. Kundi ito ay isang muling, sabi nga, hanggang sa muli. Yan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Di po ba? Mapwera lang kung talagang hindi siya nakakilala sa Panginoon, yun po talaga ang pamamaalam. Ano po? Kaya ito yung joy po natin. Ano po? Sa ngayon na bagamat magkahiwalay sa ngayon, pero sa darating na panahon muling magsasama. Amen? Amen. So yun po yung sabi ng Biblia. Ano po?
ito yung pag-asa ng isang Kristiyano sa darating na panahon. Muling pagkabuhay na naghihintay mula sa Panginoon. Okay? So siya ang muling pagkabuhay ng mga sumasampalataya. Kaya ang tanong ho dito, tayo ba'y sumasampalataya? Hindi lang tayo may pananampalataya sa Panginoon. Sumasampalataya tayo sa bawat sinasabi ng Panginoon. At sa sinabi ding ito ng Panginoon na may muling pagkabuhay. At ang pangatlo po natin, siya ang buhay ng mga buhay sa Espiritu. So, kaya sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Okay? So not only that He is the resurrection, sa kaso po ni Lazaro, and also, He is the resurrection ng mga mananampalataya sa pamamagitan po ng ating glorification. But number 3, si Jesus ang buhay ng mga buhay sa Espiritu, which means eternal life o buhay na walang hanggan. So ang sabi po dun sa remaining part ng verse 26 yata, ano po? Tingnan po natin ulit yung ating talata. John chapter 11. Okay, sabi dyan, at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So, mapansin natin, nabubuhay at sumasampalataya. Ano po? So, hindi po ito redundant. Kasi may mga, ang kanilang pagkakaunawa po dun sa sinabi ng Panginoon, parang inulit lang ng Panginoon. Pero magkaiba po, in a sense na kung saan ang tinutukoy ho dito ng Panginoon, dun sa una, so kahit siya'y mamatay physically, siya'y muling mabubuhay sa darating na panahon. At dito naman, sa verse 26, makikita natin, ang sino mang nabubuhay, so yung sinasabi po ditong nabubuhay is spiritually. Okay? Siya'y buhay spiritually at sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mamamatay kailanman. So, ano yung hindi na mamamatay? Spiritual. Hindi po physical. Kaya si Lazaro, nung siya'y binuhay, hindi naman siya buhay forever eh. Namatay rin siya. Di ba? Ang Panginoong Hesus lang. Minsang namatay, muling nabuhay, buhay magpakailanman. At ito rin yung mangyayari sa atin spiritually. Na kung tayo muling nabuhay mula sa maging patay sa kasalanan, hindi na tayo mamamatay sa espiritual. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mamamatay kailanman. So sa mga ligtas, tiniyak ng Panginoong Hesus na kailanman, hindi na sila mamamatay sa espiritual. Diba? The wages of sin is death. Romans 6:23. So the penalty, ano po? O yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yung penalty ay nabayaran na ng dugo ng Panginoon. At since nabayaran na, so wala na yung tinatawag nating kabayaran na hinihingi sapagkat bayad na. Di ba? Kaya sabi po dito is, wala nang hatol. Yung binanggit ko po nung Friday, ano po? Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo o kay Jesus ay hindi na hahatulan. Okay? Yun po yung sinabi. Ano po? And also in John 8:51, mababasa din po natin, pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. So, tinutukoy din po dito ng Panginoon is spiritual. Sapagkat siya'y buhay na spiritually. At ang nagbigay ng buhay sa Kanya is no other than Christ Himself. Yan sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ano po? So, yun po yung makikita ho natin sa sinabi ng Panginoon. That's why, ang pagkakakilanlan ng muling pagkabuhay at ang buhay, so siya ang muling pagkabuhay maging sa physical na bahagi, siya ang muling pagkabuhay ng mga sumasampalataya, at siya ang buhay
ng mga buhay sa Espiritu. So, He is the life of those who are spiritually alive. Ano po? So, mga binuhay mula sa pagiging patay sa kasalanan. Amen, mga kapatid? So, tama pa bang gamitin natin bilang batayan ang ating damdamin o isipan para sabihin tayo ba'y ligtas o hindi? So, ito yung tanong. Meron pa ba tayong ibang dapat na batayan labas sa salita ng Diyos para tayo magkaroon ng assurance kung tayo ay ligtas o hindi? Na kailangan may other revelation pa outside the Bible para mapatunayan mo na ikaw ay ligtas. Of course, yan po ay isang malaking kamalian. Sapagkat sapat na ang kapahayagan ng Panginoong Hesus, sapagkat siya ang katotohanan para masabi natin, ako ay ligtas. Diba? Hindi ho tayo aware, or hindi tayo worried na, naku, ako ay hindi ligtas. Kasi nagaramdaman ko, feeling ko na hindi ako ligtas. Bagamat tinanggap mo na si Kristo, nanampalataya ka na sa Kanya. Na totoong pananampalataya. Di ba? Normal yan na nangyayari sa atin na parang hindi ako ligtas kasi ang dumi-dumi ko eh. Yan. Ang bulok-bulok ko. Di ba? Ang sama-sama ko sa harapan ng Panginoon. But in fact, sabi ng Biblia, manampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Just as simple as that. Ano po? Na basta't ikaw ay manampalataya sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangang kumbaga bilang kapalit doon or bilang kabayaran doon sa iyong pagkakasala, meron kang dapat gawin para sa tingin mo ikaw ay ligtas. Kagaya ng sa relihiyon na kailangan mong mangumpisal at kung anong sabihin ng pinagkumpisalan mo, susundin mo, gagawin mo. Humiga ka sa kalsada. Tumihaya ka. Okay? Tumawid ka sa kalsada na nakapikit. Di ba? So, kung anong sabihin nung pinagkumpisalan mo, talagang gagawin mo sa paniniwala mo na dito ka maliligtas. Pero hindi pala kaligtasan na naghihintay, kundi kapahamakan. Kaya sa mga sinabing ito ng ating Panginoon, hindi dapat tayong mag-alinlangan sa ating kaligtasan. Dahil sumasampalataya tayo sa Kanya. Amen? Higit pa sa sapat, ang kapahayagang ito ng Panginoon para hindi tayo mag-alinlangan sa ating kaligtasan. Since siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kung wala pa sa atin ang buhay, para hindi natin masabi o matiyak na tayo ligtas na, ito ang salita ng Panginoon. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hindi magagaling sa atin ang buhay sapagkat tayo patay, kundi mula sa Diyos na siyang buhay. At ang ating pangalawang punto, makikita po natin, the interrogation o ang pagtatanong. Verse 26 pa rin, makikita po natin. Nagtanong ang Panginoon kay Martha, naniniwala ka ba sa sinabi ko? At ang sagot niya, opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. So nakita po natin na yung confession po ni Martha na talagang siya nananampalataya sa Panginoon bilang siya ang anak ng Diyos. That's why, sabi dito, ang nais ng Panginoon ay pagtiwalaan lang po natin siya. So, yamang si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay, pinaniniwalaan ba natin ito ng buo? Buo ba ang ating pagtitiwala sa salitang ito ng Panginoon na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay? Madali pong sumagot ng opo, pero pag nandyan na ang pagsubok, pag nandyan na yung test, kung talaga bang tayo ay nananampalataya sa Panginoon, di ba? Kasi sa case po ni Martha, nakita po natin sa verse 39,
Nung sinabi ng Panginoon na alisin niyo ang bato, ano po ang naging tugon niya? Ano po sagot ni Martha? Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. So meron pa siyang kaunting pag-aalinlangan. Na ipabukas yung libingan. Dahil 4 na araw ng patay ang kanyang kapatid. Pero ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? So ito yung conversation dito po sa verse 26 and 27. Sumagot siya ng opo, pero nung sinabi na ng Panginoon, buksan ang libingan, buksan ang yungib, ang bato, alisin. So yun po yung makikita ho natin dyan. Kaya there's some kind of confrontation sa part po ng Panginoon. At nangyari din po ito sa isang alagad ng Panginoon, kay Apostol Pedro. For many times. Na kung saan nasabi niya, hindi kita iiwan, Panginoon. Yan. Nung nagpahayag ng Panginoon patungkol sa kanyang pag-alis, sa kanyang kamatayan. So sabi niya, hindi maaari, Panginoon. Ba't ang sabi ng Panginoon, get behind me, Satan. Okay? And also doon sa time na kung saan ang Panginoon ay naglakad sa tubig. So, makikita po natin sa aklat po ng Mateo chapter 14. Okay, sabi po dito. In Matthew chapter 14. Sabi po dito sa verse 28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. At sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin mo ako, sagot niya. O sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Kay liit ng iyong pananampalataya. So mga kapatid, although we believe sa ating Panginoon kung sino siya, but there will be, sabi nga, some kind of tests o series of tests na pwedeng pahintulutan ng Diyos para masuka talaga o mapatunayan kung talaga bang siya ang ating pinagkakatiwalaan. Ano po? So, iba po yung tinatawag nating faith na kung saan is, kagaya po na sinabi ni Martha, doon po sa sinabi ho dito, doon po sa pababa. Ano po? Kasi ang sabi ni Martha is, Panginoon, nangangamoy na po. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ba't sinabi ko sa iyo? Because the purpose is to reveal the glory of God. Diba? Kaya sabi po dito is, ang nais ng Panginoon, siya lamang ang ating pagtiwalaan. At maging buo yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya mga minamahal, tayo ba'y nagtitiwala ng buo sa sinabi ng Panginoon? Na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Okay? Kagaya na sinabi niya, ako ang katotohanan at ang buhay. Siya ang katotohanan ng Diyos. Marapat lamang na paniwalaan natin siya. At ang panghuli po natin, nais din Jesus na maging tapat tayo sa Kanya. Sapagkat maaaring tuwing tayo tinatanong ng salita ng Panginoon, tayo'y sumasang-ayon. Ngunit kapag dumating na ang mga pagsubok, doon na tayo. Ano po? Sinusubok. Kung tayo ba ay sumasang-ayon pa rin sa Panginoon. Kaya mas mainam ang isang tapat na kasagutan kaysa kasinungalingan. Kasi interrogation eh. Ano po? It's not simply asking a question. Yung ginawa po ng Panginoon kay Martha dito na naniniwala ka ba? Do you believe this? Yes, Lord.
Di ba? This is not simply asking a question, but actually, ang gusto ng Panginoon dito is i-reveal talaga, kumbaga, kung ano yung state o yung condition po ni Martha sa kanyang gagawin. Ano po? Doon sa kanyang performance na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Di ba? So, yan po yung makikita ho natin that not only na ang salita ng Panginoon ay narito para ihatid sa atin na meron po tayong Panginoong Jesus bilang muling pagkabuhay at buhay, na dahil that's why hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, kundi ito ho ay isinulat upang tayo po ay patuloy na maging tapat sa Kanya at maging totoo sa Kanya. Hindi natin dadayain ang ating sarili. Pwede tayo maging passive sa sinasabi ng salita ng Diyos, pero doon sa pagbabalik natin sa Kanya, hindi tayo aktibo. Hindi tayo tapat. Kaya, ang salita ng Panginoon ay magsilbing, kumbaga, interrogation sa atin. Ano po? Kumbaga, sinusuri tayo ng salita ng Panginoon. Hindi lang tayo basta sumasagot lamang sa sinasabi ng Biblia. Okay? Na tayo buhay na spiritually, and meron tayong pag-asa sa walang hanggan. Bakit pipiliin pa rin natin ang isang hindi tapat na kasagutan sa tuwing tayo po ay tatanungin ng Biblia? Kaya ang ating conclusion dito, mga kapatid, si Jesus bilang ating muling pagkabuhay at buhay ay pag-asa nating mga mananampalataya at mapanghawakan lamang natin ito kung tayo ay nabubuhay sa pagtitiwala at katapatan sa Kanya. Hindi lang ho ang Diyos lang ang gumagawa sa atin, na parang one-sided lang ho ang ating pagiging Kristiyano. Meron din ho tayong dapat ibalik as we know that He is risen. Siya'y muling nabuhay at siya ang muling pagkabuhay. Ano ang dapat nating ibabalik sa Kanya? Pagtitiwala at katapatan. Kaya yan din po ang makikita ho nating aral sa salita pong ito ng ating Panginoon. Hindi lamang ipinapahayag ng Diyos kung sino siya na dapat natin siyang paniwalaan at pagtiwalaan, siya rin ay Diyos na dapat nating paglingkuran ng may katapatan. Amen? Siya rin ang muling pagkabuhay na dapat nating pag-ukulan ng ating buhay hanggang sa oras ng ating pag-alis sa mundong ito. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Si Kristo, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong pong salita. Salamat po sa pagkakataong muli na minsan pa ay kami mapaalalahanan ninyo patungkol sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Hindi lamang ikaw ang Diyos na siyang may kakayanang kumuha muli nito at magbigay nito, Panginoon, kagaya po ng sinabi ninyo sa iyong salita, kundi ang nakalakip din pong pag-asa na naghihintay po para sa amin, O Diyos, dahil sa iyo pong pangungusap na ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Na ikaw din po ang siyang buhay na nagbibigay buhay sa mga patay, sa mga hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw po ang patuloy na manguna sa amin sa paglalapat po namin ng inyong pong salita. Na kami mabuhay ng may pag-asa at paglilingkod ng may katapatan, at sa pagbabahagi po namin ng inyong pong mensahe, katapatan din, Panginoon, ang nasa aming mga puso. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.